Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay iyong baguhin. Ang mga Hebreyo ay may isang salita lamang na ginagamit para sa hangin, hininga at espiritu. Sapagkat ang mga ito ay magkakatulad ang dalang biyaya para sa mga tao. Ang hangin ay nagdadala ng buhay, at paghinga naman ay tanda na ang tao ay may buhay. Ngunit ang espiritu ng tao ay magkakaroon lamang ng buhay kung ang Diyos sa nilalang, ang Espiritu Santo, ay iaalay. Madalas nating marinig sa mga tao, patay ang aking espiritu. Wala akong siglang gumawa ng mga tungkulin ko. Wala akong espiritu, hindi ko kayang mahalin ang kapwa ko tao. Nangihinang espiritu, ibig ilarawan isang taong pagod na at naigupo. Wala nang lakas upang harapin pa ang mundo. Ngayon ay napakaganda ng araw sa ating paggising, sapagkat ipinagdiriwang natin dakilang kapistahan ng banal na espiritong bigay sa atin. Araw ng Pentecostes kung ito'y ating tawagin. Naghahayag ng mga tagpo na maaari ring maranasan natin. Si San Juan ay sumulat ng isang ebanghelyo. Sinasabi dito isang pangyayaring totoo. Ang mga alagad ay nakakubli sa isang silid nagtatago dahil ito sa kanilang takot sa mga Hudyo. Walang kakayanang lumabas, maglakad sa mga lansangan hanggang dumating si Jesus at Espiritu Santo, sila ay hiningahan. At ito ay nagdulot ng kapatawaran ng kasalanan at malaking kagalakan. Gayon din sa aklat ng Gawa ng mga Apostoles. Sa isang lugar sila ay nagkakatipon nang nakarinig ng mga dagundong. Mula sa langit ay bumaba mga waribang dilang apoy, at sa ulo ng bawat isa ay dumampi at nagkanlong. Matapos noon, lahat sila ay napuno ng Espiritu Santo. Nagpuri, nanalangin, nagpasalamat ng taimtim. Sila ay lumabas at buong tapang na nagpahayag na si Jesus ang Panginoon, siya ang tagapagligtas ng lahat. Ang Espiritu Santo ay may kapangyarihang baguhin ng tao. May kakayanan din siyang likhain muli ang mundo. Daigdig na nagkabahabahagi, maaari niyang gawing nagkakaisang muli. Bibigyan ng isang salitang mauunawaan ng lahat at pag-ibig ay mapapanauli. Ang Espiritu Santo ay may mga regalo at nagdudulot din ng mga bunga para sa mga tao. Ilan sa mga ito, maaaring ngayon ay kailangan mo: pag-ibig, kapayapaan, kasiyahan, o pagtitiyagang mahalaga sa bawat tao. Tawagin ang Espiritu, banayad na hangin, nagbibigay ng paghingang, mahinahon at malalim. Buhay niyang taglay ay hahandugan ka ng kulay. Sa kanyang paggabay, matatapos ng maluwalhati ang paglalakbay. Isa pang tungkulin ng banal na Espiritu ay paghilumin mga wasak na puso. Mga taong nanlumo, kanyang pinapanibago. Mga naligaw ng landas sa mundo, binubulungang magbalik at sa kaligtasan ay tumungo. Napakaraming maaaring sabihin tungkol sa Espiritu ng Diyos. Ngunit sinabi ni Jesus, hindi naman natin makikita ang mga iyon ng lubos. Ang banal na Espiritu ay katulad ng hangin. Hindi alam kung saan nanggaling at walang nakakabatid kung saan ang kanyang tutunguhin. Ngunit ang mahalaga para sa ating lahat ngayon, pasakop sa Espiritu at umayon sa kanyang ibinibigay na inspirasyon. Kung nais natin ay gayon, sa salmong inaawit tayo ay umayon. Makiisa sa tinig at manalangin sa Panginoon. Espiritu mo'y suguin, tanan ay iyong baguhin. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.